Yo, check! This is I2K po mga kaibigan. Ngayon nagbabalik ko tayo upang magbigay ng reaksyon at video. Ay, mali. Yo, what's up? This is I2K po mga kaibigan. Ngayon nagbabalik po tayo dito sa channel ni Pinas News Insider. At dito naman po tayo magbibigay ng reaksyon at komentary. Kaya simulan na natin. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ipasarado na yan para tapos na ang problema. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan matapos mabisto ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong korupsyon sa PCSO sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Senator Raffy Tulfo tila nanggalaiti sa galit sa mga mataas na opisyal ng PCSO dahil sa walang awa at konsiderasyon sa kanilang mga collectors na hindi man lang nabigyan ng benepisyo. Samantalang ang mga gambling lords ng STL or Small Time Lottery ay puro pasarap ang buhay na nagbibilang ng sako-sakong pera ng mga kawawang collectors. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado, umabot na di umano ng bilyon-bilyon ang hindi binabayarang buwis ng PCSO sa gobyerno. At tila naibulsa na di umano ito ng buayang opisyal ng naturang ahensya. At dahil nga sa balitang ito, labis ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan sa mga opisyal ng PCSO na walang ginawa kundi lustayin at gamitin ang kaban ng bayan at gumagamit pa ng maliliit na tao para sa kanilang pansariling interes. Kaya naman, hindi rin nakapagpigil ang marami sa Dapat lang mga kaibigan, dapat lang talaga na isara to. May mga nangyayari palang mga ganyan no? Sa pagdating talaga sa pera, ang daming nasisilaw. Ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Raffy Tulfo, ipasara nyo na lang po yung PCSO na yan. Tama. Klarong-klaro kasi yung pinaggagawa nilang katiwalian. Grabe naman. Parang pinagloloko nila ang taong bayan. Dapat talaga dyan, Idol Raffy, ipasara na lang o tanggalin ang lahat ng buaya dyan sa PCSO. Hashtag PCSO ipasarado na. Dapat ipakulong lahat ng mga buaya sa PCSO para may masampulan na. Grabe, harap-harapan na nilang pinagloloko ang taong bayan. Nakakahiya kayo, mga gahid sa pera. Senator Raffy Tulfo at President Marcos, ipasarado nyo na lang po yan at tanggalin lahat ng mga sakim sa pera. Buti na lang may senator tayong kaya tayong ipagtanggol. Iba talaga lahat ng senador. Idol Raffy, wala na silang kawala ngayon sa Senado. Hashtag pasarado na agad. Simple lang ang kasagutan dyan. Ipasara na lang yan para matapos ang problema dyan. At sa mga sugarol, magbago na lang kayo. Huwag umasang kayo ay mananalo dyan dahil mauubos lang ang mga salapi nyo. Pero hindi rin kayo mananalo dyan. Lutuan lang yan. Kaya huwag kayong magpaloko. Marami sa mga kababayan natin halos lulong na lulong sa sugal. Pero hindi pa rin maibalik ang kanilang mga talo hanggang sila pa ang sugapa na sa sugal. Maawa kayo sa sarili nyo at sa pamilya nyo dahil suntok sa buwan niyang sugal. And Attorney Patyan, so since wala po dito si Mr. Robles, so kayo po ang sasagot nito at gusto ko po yung diretsong sagot, wala na pong paligoy-ligoy. Bakit po walang health benefits ang lahat ng mga kabo? Good morning po. Thank you very much. Yung pong kasing relationship between the pero po tayong yung kabo po natin tinatawag o sales agents, ito po yung mga empleyado ng ating STL-AACs. So under po doon sa ating rules and regulations, ito po yung mga hindi empleyado ng PCSO. Under rules and regulations meaning IRR? IR po. Hindi sila mga empleyado? Opo. Kung hindi sila mga empleyado, bakit po sila pinapayagan kumolekta ng pera? Bakit po sila pinapayagan sumuot ng ID na nagsasabing sila po ay allowed na mangolekta ng pera in behalf of the
STL operators and the STL operators reporting to the PCSO. Grabe, no, dun palang butas na sila kay Tulpo, no? Grabe, galing. Ang mga sales agents po na tinatawag, ito po mga kabo o kubrador, ay sila po yung empleyado ng ating AEC, yung Authorized Agent Corporation, kung saan naman po meron ng arrangement or agreement ang PCSO. Okay. So doon po sa STL 2020 rules namin, malinaw po doon na hindi po sila empleyado ng PCSO. Pero kung madagdag ko po, Mr. Chairman, ang pagkakaalam po namin sa operations ay... Kung hindi sila empleyado ng PCSO, sila empleyado ng STL, tama? So kung sila empleyado ng STL, so meron pong power ang PCSO para sabihin sa kanila na sumunod sa labor laws natin. Am I right? Tama. Meron din pong provision doon sa ganyan pong responsibilidad. Okay, so kung may Ating provision, agency bakit po. hindi natin pinatutupad? Matagal na po ito. Ito mga kabon nyo, marami na nagkakasakit yan. May mga nagsusumbong sa akin. Kawawa naman daw sila, napapabayaan sila. Nagkakasakit sila na ospital at they would come to their STL boss and Kung tutusin yung mga kabong yun, sila yung mga naglalakad kung bakit may mga napapatayaan ba, ganun. Diba? Minsan umiikot pa yan kahit tanghalin tapat, umuulan man, ganun. Yan yung mga trabaho ng mga kabo. Diba? beg for help. Ba't kinakailangan nila magmakaawa? Samantalang sila mga nagpapapawis at gumagawa ng pera para sa mga gambling lord na ito, aka STL operators. Yun yung totoo. Yun yung totoo talaga dun. At bakit hindi nyo po inobliga from the start? Sino pong gumawa ng IRR na yan na hindi nyo po kinonsider yung pong mga gumagawa ng pera literal kung wala po yung mga kabo, wala pong STL operators at wala pong revenue na papasok sa PCSO. Alangan ba naman ikaw ang kukolekta ng taya para sa mga operators? Di ba? Hindi ikaw. Oh. Hindi nyo po kinonsider yung mga kabo na umulan man uminit, nandun sila kumukolekta ng taya. Kahit na bumabagyo, kumukolekta ng taya para lamang may income ang mga operators at para may maintregang tax sa STL. Tama po yun, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan sa rules ay dahil hindi nga po sila empleyado ng PCSO, pero kami po ay nakakatulong doon po sa mga kubrador na Kaya po kung tinatawag. sila empleyado ng PCSO, sila po ay empleyado ng STL, may suot po silang ID, so allowed po sila kumolekta. So ibig sabihin, na-recognize sila ng PCSO na sila ay empleyado ng STL. Therefore, they are governed by our labor laws. Itong mga taga-STL operators na para obligahin ninyo na sumunod sa patakaran ng DOLE at magbigay ng health benefits. Mr. Chairman, yung po kasing AEC natin na isang korporasyon ay meron po silang dalawang klaseng empleyado. Meron po sila yung regular employees nila nasa sa opisina. Ito po yung talagang empleyado nila na nasasakop ng labor law, katulad po yun sa benefits na ganyan. Ito naman po mga agents na ito po yung tinatawag natin na kubrador nila. Nagbabase lamang po ito sa, parang agent din po sila. Hindi po sila mga regular na empleyado at sila po ay... I know, kasi ang ginawa nyo po, nakipagsabuatan po kayo sa mga STL operators sa magkanong dahilan. Kasi po, nung ginawa niyo pong IRR, hindi niyo po kinonsider agad ito mga kolektor ninyo. Kasi sabi ko kanina from the start, sila po ang gumagawa ng pera para sa mga STL operators. At dahilan para itong mga STL operators, meron pong maintrigang tax o revenue sa PCSO. So sana po, nung ginawa niyo po yung IRR, inisip niyo rin po at kinonsider niyo po yung kapakanan nito mga malilit nyong manggagawa o malilit na manggagawa ng mga STL operators. Wala sir eh, ang kinonsider niyo lang agad. Magkano kikita ng STL operators, magkano maging porsyento na kailangan nila entrega at magkano dapat mapunta sa PCSO without considering them. Sila po yung mga kalabaw ninyo. Oo, totoo yun. Tama po kayo, Mr. Chairman. Palagay ko po pwede pong makasama sa pagsusug ng rules and regulations. Ang sinasabi ko lang po ay base sa pangkasalukuyang rules na dito po sa ating IRR, binabanggit po dito na sila lang may sole responsibility para sa commission and incentives of the personnel of all the ito pong STL tickets na binibenta nila. Okay, so baguhin po natin yung IRR. Kailangan po ilagay po natin dyan sa IRR na from now on, yung mga STL operators, obligado sila na magbigay ng health benefits sa each and every kabo nila. Kasi po, milyon, bilyones pang kinikita nito mga STL operators. At magkano na po kinikita nito mga kabo? At may mga pamilya po ito. At kapag nagkasakit, ilan sa kanila, sabi na sa akin, pupunta sa kanilang operators para magmakaawa pa. Kuminsan napapagalitan pa. Samantalang sila nga nagdadala ng pera na bumubuhay doon sa mga gambling lords. Ito mga gambling lords, hindi naman ito mangolekta eh. Si Bong Pineda ba? Makikita mo iikot dyan, mangolekta ng taya? Hindi. Utos siya ng mga alipores. Di ba? Oh, he's making billions and yet hindi niya kaya magbigay ng health benefits na magkano lang, bare-bare lang kada sweldo. Gawan niyo po ng paraan. Do something about that. Next time po sa susunod na hearing, gusto ko po magprepresenta kayo ng mga procedures, sistema kung paano po
maobligan ninyo itong mga STL operators na magbigay ng health benefits sa bawat kabo sa buong Pilipinas. Okay po? Makakarating po, lalo po nandito po ating chairman, pwede po namin i-recommenda yung ganong palisiya, Mr. Chairman. Presentation. Hindi na kailangan presentation. Gusto ko tanong na agad. Pangalawa, kumukolekta po ang PCSO ng 2% para sa printing fee mula sa mga STL operators. 2%. Alam niyo po yung sinasabi ko, ano po? Alam din ni Chairman Kua. Now, kapalit ng 2%, kayo po ay mag-imprenta ng papel na gagamitin ng mga STL operators na yun po ay abot sa mga mananaya. Tama? Now, it came to my attention na kapalit ng 2% na ibinabayad ng mga STL operators sa PCSO na dapat ay supplies. Walang dumarating na supply. Saan napunta yung 2% na binabayad? And if we count that, it amounts now to millions and millions, even half a billion pesos. Saan pumunta yung kalahating bilyones mahigit? Mr. Chairman, kung inyong papahintulot, yung mga bagay po na yan ay sakop na ng operations at kung inyong mamarapatin, I would like to request Assistant General Manager Larry Arnel Casas to explain your concern, Mr. Chairman. Thank you po, Chairman Kua. Sir. Chairman, singit lang na tanong. Ito bang 2% ay ini-issuehan ng OR ng PCSO once you receive the amount? Yeah, can you please explain that, Arnel? Sir, accounting is legal disposition. Who? Accounting? Okay, so may I seek permission that head of the accounting department as suggested by Mr. Casas. This, Mr. Chairman, with your permission. Yes, Attorney. Yung pong tanong ni Senator Pimentel tungkol po sa 2%, nire-retain po yun ng PCSO. Yung nire-remit po, nire-remit po yun ng ating AACs. Pagtungkol naman dun po sa printing tickets, yun po, kaya nabanggit ni Chairman ay operations, kaya hindi ko po Okay. Sino pong pwedeng sumagot noon? Operations? Ang suggestion ng Assistant General Manager na sumagot dito sa tanong niyo po Yes, sir. ay mas nalalaman daw po ng accounting. Okay. Kaya gusto ko pong hinga ng permiso na magsalita si Chris Gregorio. Ma'am Chris Gregorio, you have the floor. Manager, Accounting and Budget Department ng PCSO. Yes, good morning What a po. very important title, Madam. Yeah, good morning po. Based po dun sa 2% printing cost, based po kasi sa charter namin, before po na i-allocate sa tatlong fund, mag-deless po muna kami ng 2% printing cost. Kaya po, nagkukuha po kami ng 2% printing cost dun po sa sales nila because we just follow po yung charter po namin na under RA 1169. PCSO charter po. You're hearing me but you're not listening me. Ang tanong, nagsisingil kayo para sa printing cost, printing material, in short. Okay? Na dapat kapalit ng 2%, meron kayo ibibigay ng Diniretso talaga si Senator Rafi, hindi rin nakikinig yung babae sa kanya. mga materyales. Follow me so far? Ang nangyari, yung materyales na expected ng mga STL operators na palit ng 2%, hindi po nakakarating. Bagkus sila na po kusang bumibili ng mga materyales na yon para punuan po yung hindi na i-deliver ng PCSO. You follow me, ma'am? Yes po. Saan po napunta? Nasa yung 2% printing cost po, na kay PCSO pa rin po siya. Nasa PCSO. Nagamit po sa operating cost po, other operating cost and other printing Pero materials po. isn't that illegal? Kasi it was intended, that money you collected, the 2% at nakalagay sa IRR, intended para doon po sa materials na print na i-distribute po sa mga STL operators as part of their supplies. Pero hindi nakakarating. Tapos ngayon sabihin mo na dinadivert nyo yun? Ginagamit sa ibang pangangailangan? Sir, hindi po namin dinadivert. Okay, nasaan po yung mga pera ngayon? PCSO pa rin po Okay. siya. Ginagamit po rin sa ibang printing materials na ginagamit din po sa STL. So, but you cannot do that because again, for the second time, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening me. Okay?
ito, ma'am, ito ballpen. Sabi nyo, at nakasulat sa IRR, sabi nyo po sa mga SL operators, magbigay kayo ng 2% para dito na magagamit nyo. So nagbayad ito mga SL operators para sa mga ballpen. Matapos na makapagbayad, walang dumating na ballpen. Ang nangyari, ang ginawa, yung mga SL operators, ang siyang bumili ng kanilang mga ballpen. Yun po yun eh. Sinisimplify ko na lang po, madam. Hindi nila masagot. Napakasimple ng tanong no? Mr. Chair, if I may, Go ahead. ibig sabihin yung pambili ng bullpen, hindi pwedeng pambili ng Jollibee, ng McDonald's. Di ba? Parang ganun po nangyari. Para sa bullpen lang yun. Senator Chi, Bato. Tingnan po. Yeah. So, mukhang nahirapan po ata kayo sumagot, Miss Chris. Ngayon, kung nasaan man yung pera na yun, yun dapat ang sasagutin nyo. At kung yan po yung naresibuhan, tulad ng tanong ni Senator Coco, paano nyo po na-liquidate yun? Mr. Chairman, ano nang ballpark figure ng halaga na 2% na yon? Magkano na yon over the years? Nung previous administration, nagawa ng paraan, Senator Coco, yung bang nagawa nilang paraan na ma-liquidate may kunting magic. Kaya naging clean. So yung pagbaba ng dating administrasyon, clean. So sa start, ngayon, I think it's $500 million, if I'm not mistaken. 2% ng, is it MR? Sorry. GMOR. I think it's like 50 million a month total. Ano? GMMR. Sir, sa mic. Nasaan yung amount? Diba? Mr. Chair, the amount is based on the GMMRR and it is Kaya based nga, on yung the contract. GMMR. Yes, sir. Right, the GMMR, yung pangkalahatan na sa lahat ng operators ay it amounts to like 50 million, I think, if I'm not mistaken, or more per month na they have to shell out. Tama? Mr. Chair, can we request them to define PMRR? Go ahead, define it. PMRR? What's that? Go ahead, Larry Cedro. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Senators. As regard to the GMMR, sir, this is the guaranteed monthly retail. Guaranteed Monthly retail receipt. monthly, Minimum monthly retail receipt. GMMR. minimum monthly retail receipt. retail receipt. Retail receipt. Mr. Chair. Okay, so yung guaranteed minimum monthly retail receipt, ito yung sinasabi ng isang SL operator na ito yung kita ko sa isang buwan. At 2% nito, ibabayad ko para dun sa printing materials. Lahat sila, tigto 2%. Now, naabutin sa 50 million or something ata. So napakaliit na halaga kung tutuusin. So ngayon, nawawala yon na hindi po masagot ni Ma'am Grace. Would you like to answer, Chris? Sir, hindi po siya, sir, nawawala. Na kay PCSO pa rin po siya. Pag nag-compute po kami ng income statement, nandoon po siya. Okay, nandoon po. Yung pera, intact pa rin. Opo. Okay, good. So, kung nandoon pa rin, saan inilagay? Saan itinago? Ang 2% Saan nakadeclare? nasa part po siya ng operating fund na. Operating fund. Magkano po lahat umabot? Mahigit 1 year na po ata. Kasi nung bumaba na po yung previous administration, doon po mag-umpisa, di ba? So magkano na pong naipon? Hindi ako siya sumagot. For 2022 lang. 2022 lang. Okay, nahirapan ka. I think it's all like almost $500 million. 568 million. So yung 568 million, yan ay nandiyan pa sa PCSO. So anong balak yung gagawin sa 568 million na yan? Ngayon ay na-expose ko na. What's your plan? Ngayon, sasagutin na kita, pangunahan na kita. And the right thing to do is i-refund. Ang suggestion ko po dyan, siguro po, Mr. Chair, Yes. yung perang yan, total charitable institution po kayo, ipamigay na lang po natin sa charity. Sa mga ospital, nandiyan po yung Philippine Children's Hospital na naghihingalo. Nandiyan po yung East Avenue Hospital. Doon niyo po siguro na lang ilagay yung funds na yan. And I have to consult with my Legis group kung that is possible. Mr. Chairman, kung pwede po. Yes, sir. Mr. Kua. I think your suggestion is very well taken. We'll look into that suggestion. But of course, we will have to consider certain legal
consideration if that is allowed. No. So that's why I said I have to Yes. consult my Yes. lawyers Yes. and if it's legally possible. Yes, thank Attorney At Patya, yun na nga, mga so kababayan, since wala po dito si ano na ang masasabi Mr. mo? Robles, Grabe, ano, kaya dapat lang talaga ipasara talaga tong PCSO na to. Grabe, ang galing-galing ni Senator Raffy Tulfo. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.